Okay, so good afternoon guys. Update sa ating area. Init, mahangin. Mainit, mahangin, maginaw. So tapos ang ginagawa natin ngayon is ito, paano gumawa ng matibay na building. Tibay ba? Parang hindi So paano gumawa ng building o yung matibay na building dito sa Ampalaya. So again, gamit natin mga poste. Ito, good. Gamit yung kawayan. Shoutout Agaw Pino, Pinos Vlog. Salamat Gaw, yung very mentor natin dito sa Ampalaya. Never and never natin makalimutan yung mga lahat ng tulong na nagawa niya dito sa atin. Of course, binabahagi din natin sa ating mga kapwa farmers over Luzon, Visayas and Mindanao, no? Shoutout din kay Serlen Monteo o kay Farmer Montejo o kay Kabilatan Farming. No, yun do, Kabilatan Farming, Kabilatan Farm. Yung YouTube channel mo, no? Of course, shoutout kay sa mga mentors natin dito sa Ampalaya, Agaw Kenneth Sarda, Agaw Tuper, Nigalo, Agaw Alpe, Manny Renren. Never and never natin makalimutan yung mga taong tumutulong natin. Simulat sa pool, tayo nagsimula pa dito sa Pag-Ampalaya, no? First kay Michael Chu ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Shoutout sir. Ngayon si Sir Michael Chu guys, nag-Ampalaya na. Dati talong, puro talong yan. Expert yan sa talong. Tapos kay Sir Alex Ibiro ng Surigao. Shoutout sir. No? So again, area natin hirap kasi napakainit, no? Yung lupa ganun. Walang ulan sa area natin. Yan yung worst. Pero suko na ba? Again, laban lang, saka patuloy lang. So paano gumawa ng building na mas hindi lang mas matibay, yung matibay. So again, yung poste natin, ito, gamit tayo ng good na kawayan. So yung costing nito 30 pesos per cut. So 25 binili natin doon sa mismo sa mga nangmuha, tapos may additional cost pa yan kasi kinuha natin ito doon sa malayo. So karga pa tayo, karga diskarga, so mas malaki. So lahat good dito guys. So paano gumawa ng building, beginner's guide. If you're new to Ampalaya farming guys, so dapat gagawin mo ito, kailangan may daan sa gitna. So yung magkakapit na dalawang poste, yung daanan natin sa gitna. So dapat i-divide mo yung area mo na dapat may daanan ka sa gitna. Ayan. Pati ito. So dapat may daanan sa gitna para anytime ka dumaan pwede. So walang, mas madali lang mag-drench, pakain, dilig, lahat ng tatarbahoin mo is accessible. So dapat may daanan ka sa gitna. So before ka maglagay nito, kailangan mo ng daanan mismo sa gitna. So yung advice ko para sa mga baguhan dito sa paggawa ng building, dapat i-divide mo. Doon ka sa center o doon ka sa sentro, dapat may daanan sa gitna, left and right, no? Tapos may bisita tayo. Shoutout na Emilio. Wait muna. Okay, so yan guys, nag-usap-usap kami na Emilio.
Shout out. Sentidor Noy ko sa Emilio. akong toyo ba nga. Salamat Noy. Patambagan ako gyud nga. Di pabuhian ginang hayupan. Magyan. Mo na ka storya. Ayan. Kaya Shout ako, out Noy duha ka Emilio. bulan pa higtan akong puti ay. Ang tawa ko. Kirgit. Ito ang Kanang gasura dili na ako. sabtanay ba? Sabtanay. Ayan guys. Mo nang mahimo ba nga. Pwede ikaw mo istorya. Ako istorya. Kabala. Ha? Okay. Salamat Noy. Mura ko istorya. Sige. Okay, so yan, binisita tayo guys. Binisita tayo ng so since tong area dito is malayo sa bahay natin. So expectedly may mga bagong kaibigan tayo, bagong kapitbahay, kapit-taniman. So yan si Emilio, pinuntahan tayo para sa mga considerations din. Kasi yan nga, may mga baka sila na pwede gagala-gala dito sa area. So ayan. So sa atin is pinag-usapan natin na wag naman. So dapat yun nga, farmer's life. Farmer to. So wag naman. So ayan. So okay na kami dito kasi may maraming baka sila guys. May baby baka. So yun yung issue kasi. Pwede gagala dito, pupunta dito, tapos pag may tanim na, yan yung problema. Okay, so going back, dito tayo. Paano gumawa ng matibay na building. So dapat gagamitin nating poste. Ito, shout out Joseph Tan. Joseph Tan siya ng Compostela Davao. So again, yung YouTube channel natin guys, ating tulong. Daming mga inputs na sinubukan natin, daming mga inputs na ginawa natin ng paraan. Like nito, gumamit tayo ng earth auger dahil sa inputs ni Sir Joseph Tancha ng Compostela Davao. Nana do nga maba kayo dong, ay like lubong. Barugal na. Tupong na niyo. Yan yung issue. May sobra kahaba, sobra din kababa. Pero again, mga guod yan, malalakas na kawayan. Yan ang ginagamit nating poste. Kung mapansin niyo guys, ibang pagplastada ng mga poste. Hindi na dati kung makikita niyo sa gitna. Shout out Brad Silmar Silada. Kinopya natin to sa ating brother-in-law. Of course, siya din yung dati tinuturuan natin paano mag-ampalaya farming. Tapos may ginawa din siyang base na nakikita ko makatulong. So ito yung pag-plaster niya sa mga poste. Sa gilid sa mulch. Tapos yung mga butas andyan. So hindi na dati, kung mapansin nyo, doon sa mga previous nating tanim, nasa gitna yung poste. So this time, hindi. Bakit? Mas komportable ito pag ganito, considering naka 60 cm yung mulch. Tapos yung tanim natin pag pinatagilid. So every time magdilig dito, kasi magdidilig naman din tayo. So napaka komportable lang. Di matamaan yung mga dahon sa puno kasi mangyari na is gumaganon yung puno ng ampalaya. So again, para gumawa ng building na matibay, the best yung poste mo ay nakalibing. The best yung poste mo ay ganito. Mga good ng kawayan. It takes, guys, it will last at, abot to ng 5 years. O lampas pa. So may mga building na tayo na hanggang ngayon ay andun pa rin. Gamit itong mga good ng kawayan. So tapos since wala na tayong mga cable wires, so yung gagawin natin ditong gapangan sa taas ay alambre. So number 14 lang dito, inline, tapos pababa, tapos yung banting ay gagamit tayo ng number 12. So yan yung gagamitin natin. So natagalan tayo ngayon kasi may problema yung auger. Yung crank ay may issue, di na babalik. Tumawag ko kay Farmer Monteo kanina.
Di lang kami nagkausap. I know, busy din. Pero ngayon, okay na. No? So, yung auger, ayan. Shoutout kay Israeli. Ito, paano mag-auger? Straight dili. Murag straight. Ano balabala ya. Asa na straight. Asa mo ka kare? Ada plane ay lagda. Dapat tunga ka magsugod. Nawala ka. Kung daplin kang sugod, kumani mo dire paana dito ka balik tunga. Para oh, nawala ka. Ayo daplin, di ka kakuha. Dito juga tunga, padulong dire. Ayan. Ganun guys, dapat maggawa ng butas sentro. Sentro yung starting. No, sagin gamit yung auger. 4 inch na yan guys. Nito, brand nito. Ano na, ilang taniman na natin yan nagamit. Ayan, kana, manay street ta. Kaya mawala ka ato ka tumoy. Gumani mo tumoy, balik po ka diha. Ayan dito. Tanaw dito yung katumpos dito maghinubra, tingala tanan na sobra, na kulang. Ya juga. Hiwi. Nah, so again, gamit yung earth auger natin. Shout out Joseph Tansya ng Compostela Davao. Salamat sir. Kato ka na, solid kayo. Nalayuan. Asan ka? Napa na poste dia? Napa na isa? Ato ba? Kami nag-ulan na poste. So, seconds lang yung paggawa ng butas guys. Napakadali. No, so yun lang, maraming salamat. Again, yan yung paano tayo gumawa ng matibay na building para sa palaya, no? So ito yung process natin. So again, iba to. So, dapat inanda natin yung taniman muna before nagtanim. Again, wala pa tayong tanim guys. Kasi nag-focus tayo sa preparation before magtanim. So gagawin natin dito again, yung isang tab, gagawa pa tayo dito. Dalam din tab, ari debin nganong layo ganing hose. Ari mo dito, ari mo himog tab. Layo kaya na. Ari na dito. Nasa gawa tayo ng tab dito. Shout out Sir Alex Ibero ng Surigao. Tapos doon may malapit na natapos na tab. No, so yun lang, maraming salamat pa rin si Jupilo Farmer, anak si Matoy, ang farmer nga gwapo, suito, may kahibalo pa, naigsaba kay manuon pa ko. Daghang salamat and God bless. Thank you Lord. God bless everyone.